Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na ang pinakahuling update ngayong araw ng Lunes, February 2, 2026. Sa kasalukuyan, ang low pressure area na ating minomonitor sa labas ng Philippine Area of Responsibility ay kasalukuyan ng pumapasok sa ating nasasakupan. Huli itong namataan sa silangang bahagi ng Surigao del Sur sa layong 1,504 na km kung saan nasa boundaries na ito ng ating PAR. Pinapaalalahanan ng ating mga kababayan na maging alerto at updated dahil sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Bukod sa LPA, patuloy din ang pag-iral ng hanging amihan at ng shear line na kasalukuyang nakakaapekto sa hilaga at silangang bahagi ng ating bansa. Dahil sa mga weather system na ito, may nakataas tayong weather advisory o babala sa malakas na pag-ulan na maaaring umabot sa 50 hanggang 100 mm. Ito ay mapanganib sa mga kababayan nating nasa mababang lugar dahil sa posibleng localized floodings o landslide sa mga mabundok na lugar, partikular na sa Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Islands, Surigao del Norte, at Surigao del Sur. Pinaghahanda ang mga nabanggit na lugar sa malalakas na pag-ulan ngayong araw hanggang bukas. Base sa Tropical Cyclone Threat Potential, ang LPA na ito ay lalapit sa silangang bahagi ng Mindanao, kung saan ang Visayas at Mindanao ang pangunahing maapektuhan. Dahil sa potensyal na maging bagyo, ang mga lugar ng Davao Region, Caraga Region, Northern Mindanao, Sorsogon, Zamboanga Peninsula, kabilang ang Palawan, ay pinaghahanda natin sa maulap na papawirin na sasamahan ng malalakas na pag-ulan. Kapag ito ay naging ganap na bagyo sa loob ng PAR, tatawagin itong bagyong Basyang at magtataas tayo ng signal number 1 sa mga apektadong lugar. Batay sa pinakahuling satellite outlook, habang papalapit ang LPA ay bahagya pa itong lalakas. Palalakasan din ito ang shear line at hanging easterlies na magpapalawak sa sakop ng ulan. Kapansin-pansin din ang pagtawid nito sa Mindanao na magdudulot ng bagsong hangin at malalakas na pag-ulan. Kahit hindi ito tuluyang mabuo bilang bagyo, magdadala pa rin ito ng ulan na maaaring magdulot ng pagbaha at pinsala sa mga kabuhayan tulad ng agrikultura. Para sa lagay ng panahon sa Luzon, dahil sa epekto ng shear line, ang bahagi ng Catanduanes, Albay, Sorsogon, at Masbate ay makakaranas pa rin ng maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkulog. Samantala, sa Camarines Sur, Camarines Norte, Quezon, Romblon, Marinduque, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Batangas, Laguna, Cavite, Bataan, Bulacan, Pampanga, Zambales, Tarlac, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Aurora, Quirino, La Union, Ilocos Region, Mountain Province, Kalinga, Apayao, Cagayan Valley Region, Isabela, Batanes, at Babuyan, makakaranas ng maulap hanggang sa bahagyang maulap na papawirin na may isolated rain showers dulot ng hanging amihan o northeast monsoon. Pinapaalalahanan ng mga kababayan na magdala ng panangga sa ulan o sikat ng araw. Para sa mga nakamotor, magdala ng raincoat. Kung dadaan o lulusong sa baha, ugaliing magsuot ng bota upang maiwasan ang sakit na leptospirosis mula sa maruming tubig. Sa Visayas, mataas ang tsansa ng pag-ulan sa buong rehiyon. Ang Eastern Samar, Leyte, at Southern Leyte ay makakaranas ng malalakas na pag-ulan dahil sa shear line. Sa Palawan, asahan ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may katamtamang pag-ulan dulot ng thunderstorm. Sa Mindanao, ang Dinagat Islands, Surigao del Norte, at Surigao del Sur ay makakaranas ng maulap na papawirin at mataas na tsansa ng ulan dahil sa shear line at LPA cloud clusters. Sa Davao Region, Sorsogon, Zamboanga Peninsula, ARMM, Northern Mindanao, Tawi-Tawi, Sulu, at Basilan, maaliwalas ang panahon sa umaga ngunit may mga kalat-kalat na mahinang pag-ulan sa hapon dulot ng localized thunderstorms at epekto ng LPA. Sa lagay ng ating karagatan, wala tayong nakataas na gale warning ngunit inaasahan ng matataas na alon sa hilaga at silangang bahagi ng Luzon at Visayas. Pinag-iingat ang mga mangingisda at mga manlalakbay sa dagat. Slight to moderate naman ang pag-alon sa nalalabing seaboards ng ating bansa. Iyan po ang pinakahuling update sa lagay ng panahon. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pagbibigay oras. God bless po sa ating lahat at manatiling updated sa mga bagong ulat. Ingat po, mga kababayan. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa lagay ng panahon sa mga susunod na araw, pakinggan natin ang ating weather specialist para sa mahahalagang detalye at pagsusuri.
Para naman sa 3-day outlook, in the next 3 days, patuloy pa rin pong amihan yung makakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon at shearline naman yung magpapaulan mostly sa may silangan ng Visayas at Mindanao. So expect po natin dito sa Metro Manila, maging sa Baguio City at Legazpi City from Tuesday to Thursday, patuloy pa rin na magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. Kung may mga pagulan po tayong mararanasan, mostly ito yung mga isolated na mga mahihinang pagulan or pag-ambon lamang na dala ng amihan. And expect natin, bahagyang malamig na panahon pa rin po yung mararanasan natin, lalong-lalo na sa madaling araw, dala po ito ng amihan. Agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay mula 23 to 31 degrees Celsius. Sa Baguio naman ay 13 to 23, sa Legazpi City naman ay 24 to 30 degrees Celsius. Samantala sa bahagi naman ng Visayas, partikular na dito sa Metro Cebu, by Tuesday, magiging maulan po yung ating panahon dala ng shearline. But by Wednesday naman po kung saan na-expect natin na posibleng mas lumakas yung amihan ay kung meron man tayong mga pag-ulan na mararanasan, ito yung mga isolated light rains lamang. And by Thursday naman, possible pa rin po yung mga biglaang pag-ulan, pagkilat at pagkulog dulot ng mga localized thunderstorms. So while for the area naman ng Iloilo City, from Tuesday to Thursday, patuloy pa rin po magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap na ang ating kalangitan at may mga isolated light rains lamang na dala ng amihan. While for the area naman ng Tacloban City, by Tuesday, patuloy pa rin po itong apektado ng shearline, so mataas pa rin po yung possibility ng mga pag-ulan. But by Wednesday naman po, less na yung mga pag-ulan natin, but meron pa rin maliit na possibility ng mga localized thunderstorms. And by Thursday naman po, magiging maulan muli yung panahon dito sa may Eastern Visayas area. Posibleng dulot pa rin po ito ng shearline or trough po ng LPA. Agwat ng temperatura sa Metro Cebu ay mula 23 to 30 degrees Celsius. Sa Iloilo City naman ay 23 to 30 din. While for the area naman ng Tacloban City ay 23 to 30 degrees Celsius. Dito naman sa bahagi ng Mindanao, partikular na sa area ng Metro Davao, by Tuesday kung meron man tayong mga pag-ulan na mararanasan, ito ay mga dala lamang ng mga localized thunderstorms. Ngunit by Wednesday and Thursday, magiging mataas po yung possibility ng mga pag-ulan na ating mararanasan dulot ng trough LPA na nakikita po natin. Ganun din dito sa area ng Cagayan de Oro City, by Tuesday may mga biglaang pag-ulan lamang, ngunit by Wednesday and Thursday magiging mataas na po yung possibility ng mga pag-ulan natin. And sa area naman ng Zamboanga City, from Tuesday and Wednesday, meron tayong mga possibility lamang ng mga short duration ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog dulot ng mga localized thunderstorms. And by Thursday naman, nakikita natin sa mga susunod na araw ay posible din pong maulan yung panahon na mararanasan sa Zamboanga City and generally sa malaking bahagi din po ng Mindanao by Thursday. But posible pa po ito magbago, so patuloy na magantabay sa updates. At ang temperatura sa Metro Davao ay mula 23 to 32 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro City ay 23 to 30, while sa Zamboanga City naman ay 24 to 33 degrees Celsius. Dito sa Metro Manila, ang sunset natin ay mamayang 5:55 p.m. at ang sunrise naman ay ng 6:24 a.m.